Ayan, hello and good day sa inyo ngayon mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Smart TV. Today po pala ay i-share ko lang sa inyo kasi yun nga, gusto kong matutong violin. Kasi nung isang beses may napanood ako sa Facebook para siyang nagpapanggap na basurero, tapos magaling pala siya violin. Tapos naalala ko na meron palang violin dun sa Tipas sa mga kapatid ko, kaya minessage ko agad yung kapatid ko na si Marlu. Shoutout sa iyo, Maloy. Salamat sa pagpapahiram sa violin. Tapos, yun nga, ang kwento po pala nitong violin na to ay ang bumili pala talaga ay ang kapatid kong si Milka. Pero kasi dun sa resibo, nung nakita ko siya, nakalagay sa pangalan, ng kapatid ko na si Michael. So, akala ko, si Michael talaga yung bumili. So, nung pumunta ako sa Tipas, ito yung nalagyan ng violin, di ba? Pinakita ko sa inyo yung unboxing nito. Lumang-luma na yung lalagyan, no? Ayan, nakala ko kasi itong violin na to ay mga ilang taon lang yung tinagal niya ron. Yun nga kasi wala nang halos gumagamit. Tapos, ang sabi nung mami ko, nung pinuntahan ko siya doon sa Tipas, ang gumagamit lang daw nito yung kapatid kong si Milka, yung kapatid kong babae. Tapos, nung binuksan ko yung violin, aba, nagulat ako. Ito, ang kintab-kintab pa, halos parang bago pa, hindi pa halos nagagamit. Yun nga lang, may tumutunog sa loob. Meron kasing parang kahoy sa loob eh. Siguro natanggal na sa tagal. Tapos, yun nga lang, yung mga strings niya, nung nabuksan ko yung violin dun sa Tipas, nung gabi na kinuha ko siya, maluwag yung mga strings. So, hinigpitan ko lang siya onte. Tapos, syempre, wala naman akong kaalam-alam sa violin. Kung ano yung mga parts nito, ano yung mga tawag sa mga nito, di ba? Tapos ito, yung pinaka parang pangkaskas niya, di ba? Radyata tawag dito, yun. Tapos, yun, nung gabi, nung inuwi ko to sa bahay, tinotono ko siya, hinigpitan ko kasi kahit pa paano, marunong naman tayo mag-gitara. Nanood ako sa YouTube ng paano itono yung violin nang wala kang tuner. Kasi parang may mga corresponding chords kasi ito, parang G, D, E, A yata, yung mga yan. Kasi saka may color coding naman siya, yung pinakamataba, black, sumunod green, tapos ito blue, yung pinakamanipis, kulay red. Tapos yun, nung pinipihit ko siya, kasi mga bandang alas 12 ng gabi yun, habang nasa office yung wife ko, ako naman, ako na lang yung gising sa bahay, naputol ko tong yung pinakamalaking string, pinakamataba, sa kakahigpit ko, naputol. Buti na lang, dito sa loob, may mga reserbang strings. Meron ako nakita na na lalagyan ito. Luma na nga yung nakalagay, nagamit na. Yun ulit ang ikinabit ko. Tapos yun, naitono naman siya, pero hindi ko alam kung tama yung tono kasi hindi naman ako talaga marunong mag-violin. Ang pagkakaiba lang kasi sa gitara, parang wala siyang mga fret marks. Kasi diba sa gitara, meron mga bakal-bakal na ganon. Parang first fret, second fret, third fret, may mga bilog-bilog, di ba? Para may guide ka kung magdidiin ka ng mga chords. Ito, wala. Kaya hindi ko alam. Yan. Pero may napanood ako, parang may mga color coding silang nilagay sticker. Kaya yun, ang alamin ko pa kung paano. Tapos, yung paraan ng paghawak dito sa stick na to, parang yung dalawang daliri dito, tapos yung hinlalaki dito. Parang magkaganon sila, tapos nakaganon yung kamay, yan. Parang ganon. So, aalamin ko pa. Tapos yun nga, nagulat ako, yung violin, tinignan ko yung resibo, aba, December 25 pa, 2012, ito nabili. Kaya nag-post ako na 11 years na tong violin. Kasi syempre, hindi natin alam kung kailan talaga itong ginawa. Syempre, yung date na nabili. So, hindi natin alam kung gaano katagal to rin sa shop or sa store na pinagbilan ng kapatid ko. Tapos yun, wala akong alam. Parang nakita ko, ginagayin lang, di ba? Ganon. Ganon ba? Pag ganon, patagilid. Tapos, kakaskasin lang siguro to. Oh, tumutunog. So, alamin natin kung paano yung gamitin, no? Pero syempre, limitado yung time ko mag-aral kasi pagkagaling sa trabaho, nagbabantay tayo ng bata, tapos may mga naasikaso tayong mga gawain dito sa bahay. Kaya pasundot-sundot, try nating aralin.
Tapos may nakita ako itong, ano to, lalagyan na to, mayroong laman. Tapos mga basag-basag na nga siya dahil sa tagal. Tapos naghanap ako sa sa Google kung ano yung tawag sa ganito. Kasi dapat buo to Para siyang yung yung sinusunog na insenso, 'di ba? Ganun ang kulay. Aray, no, nahulog na. Kahulog na. Sana. Tapos ito pala parang base sa kita ko at na basa ko sa internet. Parang pang siya rito ng dito kinukuskus yata siya ganyan. So yun ang ginawa ko lang. Kuskus. Kasi para daw tumagal yung buhay nitong itong na to. So ayan. Kuskus lang natin. Pero yun nga, hindi naman kasi tama ganito yung paraan, di ba? Kasi dahil basag-basag na to. So yun, sana bibili ko niyan pag magkapera, bibili ng ganun, yung rosin yata tawag yan. Sabi ko sa asawa ko, umorder sa Shopee kasi siya naman nag-online shopping. Tapos kung magkaano, ibili niya ako ng mga strings kasi para Ayan, so samahan nyo ako mga idol sa pag-aaral ko tugtog ng violin. Ayan, hindi pa ako marunong. Pero tatry nating aralin. Tapos siguro, kahit yung mga simpleng happy birthday muna matutunan natin. Yun nga, yung paghawak nito. Ayan, dalawa, ganon. Tapos yun, ganon. Ewan kung tama, hula lang tayo. Tsaka hindi ko alam kung tama yung pagkakatono ko nito kasi sariling ko lang, ginaya ko lang sa YouTube yung paano magtono ng chords na to. Tsaka pag hinigpitan pala siya, pwede ka dito maghigpit dito sa part na to. Habang hinihigpitan mo, parang pinupush mo sa paloob. Tapos pwede rin dito pala maghigpit ng ng strings. Kasi nung nakaraan sa kakahigpit ko, dito banday naputol naputol siya dito. Yung pinakamatabang string. Na sobra niya sa higpit na ginawa ko. Kakaduling. Tsaka parang nawawala yung pag diniin mo siya, pumali ako ng diin. Hindi ako marunong Hindi pa ako marunong. Yun muna mga idol, hindi pa ako marunong. Susunod, pag marunong na ako, subaybayan nyo yung mga videos ko ng pagtutugtog ko ng violin Salamat for watching. Bye!